I told them to wait because They are massing civilians near our troops, and we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Mr. Enrile, he said, you talk to you, we withdraw a disperse. little. My order is to disperse We the cannot withdraw all crowd the time, Mr. President. We without must. shooting them. No, hold on. You disperse the crowd without shooting them. Bago mo hingin ang 100% ng pagtitiwala ng tao, ibigay mo muna sa kanya ang 101% ng katapatan. Hanggang saan na makakaya mong ialay sa ngalan ng katapatan? Maaaring kabaliwang matatawag, ngunit kahanga-hanga ang mga taong nakakasumpong ng pagtitiwalang walang maliw na higit kanino paman. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong nag-alay ng di masukat na katapatan sa kanyang amo na handang hamakin ng lahat sa isang salita niya lang. Ano pa't nakuha niya din bilang kapalit, ang pagtitiwalang handa ring hamakin ng lahat masunod ka lamang. Ang kwento ni General Fabian Crisologo Ver o yung tinaguriang Dragon ng Malacanang. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Wala na nga sigurong hihigit pa sa naging samahan ni na General Fabian Ver at dating Pangulong Marcos. Kapwa sila sinilang at lumaki sa bayan ng Sarat sa Ilocos Norte. Magkababata sila at sabay ding lumaki. Meron din silang iisang dugong nananalaytay sa isang bahagi ng kanilang pagkatao dahil si Fabian Ver ay dugong Crisologo talaga. Ngunit ang kanyang dinadalang pangalan ay ang sa kanyang ina dahil hindi naman naikasal ang kanyang mga magulang. Siya ay isinilang noong 20 ng Enero taong 1920, mas bata lang ng 3 taon kay Pangulong Marcos. Kapwa din sila pumasok sa University of the Philippines o sa UP at naging miyembro ng iisang kapatiran kasama si Ninoy. Bukod sa pag-aaral sa batas, sumabak din si Fabian Ver sa Reserve Officer Training Course o ROTC sa UP, na nakakatawang isipin na ito lang ang naging tuntungan niya patungo sa pagiging 4-star general sa hinaharap. Naunsyami ang kanyang pag-aaral sa batas matapos pumutok ang ikalawang digmaang pandaigdig. Naging intelligence officer naman siya na may ranggong 3rd lieutenant at magkasama pa rin sila ni Ferdinand Marcos na magiting na nakipaglaban sa mga Hapon. Pagkatapos ng digmaan, nakatanggap siya ng Asiatic Pacific Campaign Medal, World War II Victory Medal, Philippine Defense Medal, at Philippine Liberation Medal bilang pagkilala sa kanyang kabayanihang pinamalas sa pagtatanggol sa bayan. Taong 1946, nang mapayapa na muli sa bayan natin, muli siyang bumalik at ipinagpatuloy ang pag-aaral sa batas. Ngunit di tulad ni Ferdinand Marcos na magpursiging mapalawak ang kaalaman upang lalo pang matuto, hindi na ito sineryoso ni Fabian Ver dahil pagkatapos niya sa ROTC ay pumasok na siya sa militar noong taong 1953. Kasagsagan ng Huk Rebellion ng mga panahong yun at bilang 3rd lieutenant, isa siya sa mga nakipaglaban sa mga komunistang grupong ito. Muli siyang naparangalan at tumaas ang ranggo bilang 2nd lieutenant at nagtuloy-tuloy hanggang sa maging captain dahil na rin sa kanyang patuloy na pakikibaka para sa sandatahang lakas. Ngunit simula nun, si Captain Fabian Ver ay nahinto na sa pagiging captain na lamang at nanatili siyang Captain Fabian Ver sa loob ng mahigit 11 taon na ayon sa kanya noong mga panahong yun ay ang mga may impluwensyang politiko na nakapwesto sa gobyerno ang siyang kumokontrol sa promosyon ng militar. Kung sino ang malalapit sa mga politikong ito ang siyang mabilis umaangat ang ranggo at nakakadismayang nagkakamali palagi siya ng politikong nakakapitan dahil palaging natatalo ang mga ito, na siyang dahilan nga kaya siya naging captain lang sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nagbago ang lahat simula nang maging congressman si Ferdinand Marcos. Kinuha niya bilang personal driver at bodyguard si Captain Fabian Ver. At sa mabilis na pagbulusok ng kanyang karera sa politika, dala-dala din ito ang mabilis na pag-angat ni Captain Fabian Ver na ayon nga sa kanyang nabanggit na mga politiko ang nagdidikta ng kanilang mga promosyon. Walang anumang makapaglalarawan ng katapatang ibinigay niya kay Ferdinand Marcos
Simula nung congressman pa siya hanggang sa maging pangulo ng bansa. Siya yung tipo ng taong hindi marunong humindi sa kanyang amo anuman ang naisin nito. Lahat ng sagot niya ay oo lang ng oo nang walang pag-aalinlangan. Masunod lang ang kagustuhan ng kanyang amo. Sa katunayan, minsan pa nga sinubukan siya ng Pangulong Marcos nang utusan siya nitong tumalon sa bintana ng palasyo ng Malacanang. At walang atubiling sinagot ito ni General Burr ng Yes sir, saang palapag po? ganito siya katapat sa kanyang amo at bilang ganti, higit pa sa pagtitiwala ang nakuha niya mula sa Pangulo. Naging sobrang malapit sila sa isa't isa at ang dating napako sa pagiging Captain Fabian Burr sa loob ng mahigit 11 taon ay biglang naging general kaagad sa loob lamang ng 5 taon. Marami siyang nalampasang mga senior officers nila at pumailalim sa kanyang kapangyarihan na siyang naging dahilan kung bakit hirap siyang makakuha ng magandang relasyon sa mga kapwa opisyal ng militar. Aminado naman si General Burr sa katotohanan ito at maging siya ay inamin mismo sa isang interview sa kanya na maliban sa di matatawarang katapatan sa Pangulo na siyang dahilan ng mabilis na pagkakaluklok niya sa pwesto, ay tanging sa ROTC training lang niya nakuha ang kanyang kaalaman sa military science, na kung ikaw ay galing sa isang prestiyosong military school gaya ng PMA at nalampasan ka ni Fabian Burr ng ganun-ganun na lang, ay talagang masakit sa bangs at napakahirap tanggapin. Pero nakakuha naman siya ng security courses sa University of Louisville at nakapag-training sa Los Angeles Police Department sa Amerika. Sinasabi din ni Fabian Burr na wala siyang nakikitang pinakamagaling na politiko sa bansa noong mga panahong yun, malibang kay Ferdinand Marcos, at ang sobrang talino nito ang kanyang asset kaya't ganoon na lamang ang inialay niyang katapatan sa Pangulo. Kasabay ng magdeklara ng martial law noong taong 1972, ginawa siyang pinuno ng National Intelligence and Coordinating Council na kung saan tumatayo siyang secret police ng Pangulo at direktang nagre-report sa kanya maging ang chief of staff ng Sandatahang Lakas at ang Department of Defense. Sa madaling salita, siya ang pangalawang pinakamataas na tao noon sa ating bansa sunod sa Pangulo. Nagpapadala siya ng mga espiya sa lahat ng ahensya, mapaperbado man o pag-aari ng gobyerno at tinitiktikan ang lahat ng galaw ng mga ito. Nakilala din siya bilang berdugo, malupit at sobrang kinatatakutan ng lahat dahil hinahunting niya ang lahat ng kalaban ng gobyerno at tinotorture ang mga ito. Na maging si Ninoy Aquino ay hindi nakapalag nang ipasa sa Commission on Appointment ang promosyon ni Fabian Burr sa pagiging Brigadier General. Samantalang hinarang naman niya ang promosyon ni General Fidel Ramos kaya't naging under siya ni Fabian Burr, gayong mas nauna ito sa kanya at graduate pa ito sa West Point Military Academy sa Amerika, ngunit naungusan lang ng ROTC graduate, na siya naman sinasabing isa sa naging dahilan kaya bumaligtad na din si Ramos sa gobyerno, gayong magpipinsang buo silang tatlo ni na Fabian Burr at ng Pangulong Marcos dahil sa Valdez clan na nagmula din sa Ilocos Norte. Hindi nila gusto ang pamamalakad ni Fabian Burr sa military dahil hawak niya sa leeg ang lahat ng ahensya ng gobyerno at meron siyang mata at tenga sa lahat ng mga sangay nito. Pero wala naman silang magawa dahil si Fabian Burr lang ang pinagkakatiwalaan ng Pangulo. Sa katunayan, mas may tiwala pa siya dito kaysa sa kanyang asawa na si Imelda Marcos, na nagawa pang kumuha ng sariling espiya para lang malaman ang kilos ng Pangulo at ni Fabian Burr. Dalawa lang palagi sila nagmi-meeting sa isang pribadong silid at maging ang mga kapwa gabinete nila ay hindi nalalaman ang pinag-uusapan ng dalawa. Kay Fabian Burr din muna dumadaan ang lahat ng transaksyon para sa Pangulo at maging ang mga promosyon ng mga sundalo at opisyal ay sa kanya na rin dumadaan. Dahil ang salita niya ay halos katumbas na rin ng salita ng Pangulong Marcos. Ganong kalaking karapatan ang ipinagkaloob sa kanya ng Pangulo. Kaya't minsan na rin nabansagan si Fabian Burr na dragon ng Malacanang, na inihahalin tulad naman nila sa isang mabangis na dragon na nakabantay sa gate at mga pintuan ng palasyo at walang sino mang makakalapit sa hari nang di dumadaan sa kanya. Sa buong panahon ng martial law, naparami niya ng ikatlong ulit o na triple ang bilang ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ngunit kasabay nito, ganun din kabilis dumami ang kanyang mga naging kaaway. Dahil dismayado ang karamihan sa militar, lalo na yung mga opisyal ng militar na nagmula sa Philippine Military Academy o PMA.
dahil sobrang nasasapawan na sila at nagiging under lamang ng mga ROTC graduate ng UP na siyang alma mater ni Fabian Ber. Dahil nga siya nagdidikta ng mga promosyon sa militar at mas pinipili niya ang mga ROTC graduate na kagaya niya. Maging ang 3 anak niyang sundalo, mabilis tumaas ang ranggo, ngunit ang lahat naman ng ito ay nakadestino bilang mga pinuno ng Presidential Security Group at silang namamahala sa seguridad ng unang pamilya bilang bahagi ng kanyang di matatawarang katapatan sa Pangulo. Taong 1976, panahon na ng kanyang pagre-retiro dahil sa kanyang edad, ngunit ayaw siyang paalisin ng Pangulong Marcos sa serbisyo at ganun din naman habang nasa posisyon sa General Ber, overstaying din ang kanyang mga opisyal na hinirang na lalo namang ikinagalit ng mga PMAers dahil lalo nang nawawala ng pagkakataon ang ibang mga opisyal na makapanungkulan sa posisyon at napipilitang magretiro na lang dahil sa katandaan. Isa sa pinakakontrobersyal na pangyayari kay Fabian Ber ay nang mapasama siya sa isa sa mga sinasabing mastermind sa pagpatay kay Ninoy. Conspiracy theories lang naman ang mga ito at hindi direktang napatunayan at alam kong ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang opinyon sa bagay na ito. Ilan pa sa mga pinagbibintangan ay sina Danding Coangco, ang Pangulong Marcos, ang unang ginang Imelda Marcos, at si Rolando Galman na napatay din kasabay ni Ninoy. Samantalang napasama ang pangalan ni Fabian Ber sa listahang ito dahil siyang umaresto kay Ninoy at kumuha sa mga armas nito noong magdeklara ng martial law. At sinabi mismo ni Ninoy sa kanyang talumpati sa mga press sa Amerika isang gabi bago siya lumipad pabalik sa Pilipinas na Si Fabian Ber ay isang mamamatay tao, torturer, berdugo, magnanakaw, sinungaling at babaero. At palagi akong natatakot sa kanya. At kinabukasan nga pagbaba niya pa lang sa aeroplano ay pinatay na nga din siya. Pero sa kabila ng pagbibitiw ni Fabian Ber sa posisyon dahil sa kontrobersya, inabsuelto naman kaagad siya ng Pangulong Marcos at nilinis ang pangalan. Hindi pa rin siya binitawan ng Pangulo at nanatiling makapangyarihan. Patuloy naman siya naglingkod ng buong tapat sa Pangulo hanggang sa maganap na nga ang kudeta noong buwan ng Pebrero taong 1986 sa pangunguna ni Juan Ponce Enrile at ng RAM ni Gringo Honasan. Yan po yung mga kwento kung gusto nating balikan. At para paikliin natin ang kwento, na-intercept ng anak ni Fabian Ber na si Colonel Erwin Ber yung plano ng RAM at nang magsumbong ito sa kanyang tatay na general, 10 beses niyang pinalakas ang depensa ng Malacanang at naglagay siya ng bitag sa harapan ng Pasig River na ikauubusan na ng RAM kung natuloy ang kanilang pagsalakay sa Malacanang. Umatras ang mga rebeldeng sundalo sa Campo Aguinaldo at doon naman nagpahayag ng pagtiwalag sa gobyerno sina Defense Secretary Juan Ponce Enrile at ang pinsan nila na si General Fidel Ramos sa pamamagitan ng isang press conference kasabay ng panawagan naman ni Cardinal Sin at Cory Aquino ng isang people power para maharangan naman ng mga tao ang pwersa ni General Fabian Ber na susugod sa kinaroroonan ng mga rebeldeng sundalo. Sa pagdami ng mga taong nakaharang sa daraanan at sa paggulo ng sitwasyon, nag-request si General Ber sa Pangulo na mag-utos lang ito at raratratin na nila ang mga tao. Ito po yung I understand you gave them orders to wait. I told them to wait because They are massing civilians near our troops, and we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Mr. Enrile, he said you talked to you, we withdraw a little. my order is to disperse We the cannot withdraw all crowd the time, Mr. President. We without must. shooting them. No, hold on. You disperse the crowd without shooting them. malinaw ang mandato ng Pangulong Marcos. Disperse the crowd but do not shoot. Isang utos na kahit pa sa kanyang pinakamatapat na alagad ay imposibleng magawa. Muling nagsalita si General Fabian Ber sa huling pagkakataon at nagwikang pahintulutan siyang ratratin na ang mga nakaharang sa daan, ngunit tinitigan lang siya ng Pangulo at sinaluduhan sa kanyang sobrang katapatang ipinamalas. Pero tapos na ang laban dahil kung nagkataon, isang malagim na massacre ang magaganap at di mo maiisip kung ilang tao ang maaaring mamatay kung raratratin mo ang mga nakaharang sa iyong daraanan at maaaring iba ang nakatala sa kasaysayan natin ngayon. Kasabay ng pagsaludo ng Pangulong Marcos kay Fabian Ber, isinama niya ito sa kanyang paglipad patungong Hawaii at doon na nila ginugol
ang mga nalalabing bahagi ng kanilang buhay. Namatay ang Pangulong Marcos noong 1989, ngunit muling nakabalik sa bansa ang noon ay matanda ng si Fabian Ber sa panahon ni Pangulong Paring Erap. Pero hindi rin nagtagal, binawian na rin ito ng buhay noong ika-21 ng Nobyembre taong 1998 habang nasa ospital sa Bangkok sa Thailand at nagpapagamot ng kanyang mga sakit dala na rin ng katandaan. Si Fabian Crisologo Ber ay namatay 2 buwan lang bago sumapit ang kanyang ika-79 na kaarawan. Siya ay nakahimlay sa kanyang bayang Sinilangan sa Sarat sa Ilocos Norte at nabigyan ng full military honor bilang pagkilala sa kanyang naging ambag sa sandatahan lakas at sa kasaysayan ng bansa. Tunay ngang wala nang hihigit pa sa pagkakamit ng tiwala ng ibang tao sa iyo. Ikaw kaibigan, meron bang ganyang kataas ang pagkilala sa iyo? Pahalagahan mo at pag-ingatan sa ngalan ng iyong pagkatao. Dahil wala nang paraan para maibalik ang pagtitiwala sakaling mawala sa iyo. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam.